So ngayon, basta tayo dito sa pyesa na to. Kasi ito naman, ito yung replacement na nabili ko. Ito yung original na barag. Parehas naman sila. Sinukat ko rin ng caliper, yung butas dito sa lahat, yung kapal dito. Syempre mas makapal itong bago. Dito naman, yan, halos parehas din. Kaya okay na to. Ngayon dito naman, parehas din sila. Sinukatan ko dito yung kapal, parehas din. Siyempre mas makapal to ng onte. Tapos sa tornilyuhan, parehas din yung lalim nito, tsaka lalim ng tornilyuhan, tagusan naman yan, parehas din, pati yung kapal nila. Pero meron lang akong isang napansin dito sa original na wala dito. Etong luma kasi, meron siyang parang mga butas dito sa mga granahe niya na to. Hanapin natin isa. Ayan, nakikita nyo. Yan, una. Tapos, pag inikot natin, malabo. Ayan, pangalawa. Pag inikot pa natin, ayun, meron pang isang butas. Ayan. Tapos, pag inikot pa natin ng isa, ayun yung isa na butas. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayun. Yun ang wala dito sa replacement na nabili natin. So, siguro, syempre, ginaya din nila yung pyesa, yung itsura, kinuha yung hulmahan. Pero yung mga ganito kasi na butas, din nila makukuha to kasi syempre kung parang hinuhulma lang nila yan tapos pinapakinis ganun. Eto wala to. Ayan, check natin. Ayan, wala siyang butas talaga. Nasimula nung butas na yung katulad kanina na parang sa unang plate, second plate, third plate. Ayan, halos nakaikot na tayo. Yun yung una kong butas sa pinakaharap. Ngayon, advice ko, pag once na nakabili kayo ng ganito sa mga project nyo na motor, itong classic na 135, ayan, na hand clutch, ano pala to, AC pala to, automatic clutch. Siguro sa tingin ko mas maganda kung bubutasan na lang din natin siya. Ayan. Kasi hindi gagawin ng Yamaha to kung walang tulong. So ako, binutas ko na yung isa ko, dadagdagan ko na lang yung sa pangalawa, pangatlo, pang-apat na butas. Siguro daanan to ng langis para kasi ano nga siya, hindi siya dry clutch na ano siya ng langis. So yun. Sana nakatulong yung impormasyon ko. Salamat.